Magandang gabi mga kapuso, narito na po tayo sa episode 35 ng Asawa na Asawa Ko. Sabi naman ni Shaira, no, nag-iimbento na si Christy, hindi totoo yung mga sinasabi niya. Nakita niyo naman no, namuntikan na akong mamatay, di ba? Sabi naman ni Jeff, oo nga, totoo ang sinasabi ni Shaira at nakita natin yun, na talagang nakahando siya sa sahig. Sabi naman ni Christy, so nabilang ba natin kung ilan yung tinik niyang sleeping pills? Di ba hindi? So maaari talaga na nagkukunwari lang siya at narinig ko yun, Jeff. Dinig na dinig ko yung mga sinasabi niya. Sabi naman ni Jordan, Christy, mabuti pa pakinggan na lang natin si Shaira kasi mas kailangan niya ng atensyon ngayon. Nakita naman natin ang kalagayan niya. Samantala si Tori napatanong siya sa lola niya. Lola, sino po yung nasa ospital? Sino po yung may sakit? Napaamin na rin ng lola niya. Ang tita Shaira mo. How is she? Is she okay now? Huwag ka mag-alala, okay na siya. Yung nga lang, nagpapahinga pa siya sa hospital. Yun nga lang, di ka pwede pumunta doon kasi bawal ang bata. Kapag nakauwi na siya, pwede ka na makipagkita sa kanya. Sa ngayon, binabantayan siya ng daddy sa kamami mo kaya nandun sila. Naalala ni Tori na minamaltrato siya ni Shaira nung huli nila pagkikita kaya sabi niya, wag na lang po. Wag na lang po akong makipagkita sa kanya. Sabi ng lola niya, bakit? Meron ba problema? Kasi nagtataka lang ako na parang nagbago yung sagot mo. Parang umayaw ka na sa tita Shaira mo. Hindi naman po. Gusto ko lang po talaga makasama ngayon si mami. Okay, sige. O Meldy, okay na ba yung gamit ni Tori? Malilate na to. Opo, ito na po. Okay, study well, bye. Nakapag na siya, beso sa apo niya. Samantala, ito namang si Christy umalis na, sabi ni Jordan. Christy, saan ka pupunta? Alis na ako dito. Total, hindi mo naman ako pinakikinggan eh. Nasa sa iyo na yun, Jordan, kung papakinggan mo ko o paniniwalaan mo ko o hindi. Kaya aalis na ako dito. Ngayon, sabi naman ni Jordan, sagit lang, Shaira. Kagabi, nung natutulog ako, narinig ko na may sinasabi ka sa akin. Yung sabi nga ni Shaira, konting push pa, mapapasa akin ka rin. Sabi ni Shaira, baka natutulog ka lang, Jordan, kaya nananaginip ka. Hindi, totoo yun. Narinig ko na may sinasabi ka sa akin. Diba, Leslie? Umaming ka na. Sabi ni Leslie, wala akong kinalaman dyan, Jordan. Hindi ko alam yung pinagsasabi mo. Sabi naman ni Christy, umaming ka na, Leslie. Alam kong kasabot ka. Huwag mo na ipagtanggol pa yung kaibigan mo at narinig ko kayong dalawa kanina na nagkakausap. Kaya huwag mo na ikaila. Kaya sabi naman ni Shaira, Jordan, hindi totoo yung mga narinig mo. Ngayon, sabi naman ni Christy, huwag ka na magmaangan pa, Shaira. Alam namin kung gaano ka kasama at nagpapanggap ka lang. Ngayon, sabi naman ni Leslie, totoo naman talaga yung sinasabi niya eh. Buti pa, magsabi ka na lang ng totoo. Bes, sabi niya. Kasi, ginagawa mo naman talaga to para mapasaya si Jordan, di ba? So, napaamin si Leslie. So, nawalan na ng gana si Jordan, umalis na. Sabi niya, tara na babe, umalis na tayo. Ngayon, parang batang naghabol tong si Shaira na parang hindi siya makatiis na mawala si Jordan. Sabi niya, ikamamatay ko kapag nawala ka sa akin, Jordan. Hindi, Shaira, hindi na ako maniniwala pa sa mga palusot mo. Dahil kilalang kilala na kita. At ngayon, nagpapasalamat ako dahil binigyan mo ko ng rason para mag-move on sa'yo. Minahal kita. Binigay ko lahat sa'yo, Shaira. Pero nalaman ko ng totoong kulay mo. Ngayon, eto na, galit si Christy. Babe, tama na. Alam ko kasalanan ko dahil una ko kagad pinaniwalaan si Shaira over you. Napakatanga ko. Dahil magpasa hanggang ngayon naniniwala pa rin ako sa mga paandar niya. Kaya humingi ako ng tawad, sabi ni Christy. Pati rin naman ako nadala rin sa kanya. Kaya I'm sorry. Nagkayakapan na silang mag-asawa at nagkaayos na sila. Kaya sabi naman ni Jeff, Shaira, okay ka lang ba? Sabi ni Shaira, ba't nandito ka pa, Jeff? Sermonan mo rin ba ako gaya na sinabi ng kuya mo? Sige na, sermonan mo na ako para isang pagsaka na lang. Pero para sabihin ko sa'yo, mas masakit pa rin sinabi ng kuya mo kaysa sa'yo. Sabi naman ni Jeff, hindi totoo yan, Shaira. Nandito ako para bantayan ka at para unawain ka at para suportahan ka. Hindi totoo yan, kaya huminto ka na sa pag-iyak mo. At para sabihin ko sa'yo, hindi si kuya ang deserving para sa'yo. Meron talagang deserving na tao na pwede kang mahalin. Sabi niya, no? Kaya kung pwede lang mag-move on ka na, kalimutan mo na si kuya. Sabi ni Shaira, hindi totoo yan. Alam mo naman na si Jordan at si Tori lang ang buhay ko. Gusto ko magbalik sila sa akin. Ano ba ibig mo sabihin, Jeff? Sabi ni Jeff, alam ko hindi ito yung tamang panahon para sabihin ko to.
Pero aminin ko sa'yo, Shaira, na may pagtingin ako sa'yo. Pwede ba ako na lang ang mahalin mo? Lahat ibibigay ko sa'yo, papaligayahin kita. Yung ginagawa ng kuya ko sa'yo, hindi ko yung gagawin. Lahat ng gusto mo gagawin ko dahil ayokong bigyan ka ng problema. Sabi ni Shaira, sorry, hindi ko may bibigay ang pagmamahal mo dahil alam ko mabuti kang tao. You're such a kind of gentleman, Jeff. At hindi ako masamang tao para i-take advantage ka. Yung kabutihan na pinapairal mo sa akin. Alam mo, tama ka eh. Dapat ipaglaban natin yung mahal natin. Kagaya mo, di ba mahal mo ko? Para sabihin ko sa'yo, Jeff, mabuti pa tulungan mo na lang ako na maibalik sa akin ng kuya mo. Dahil kailangan ko si Jordan. Ipaglalaban ko si Jordan kahit anong mangyari at ikaw ipaglaban mo ko na makuha ko ulit yung kapatid mo. So niyakap siya ni Jeff. Nagkasundo sila. Kasi nga wala na nga talaga nagawa si Jeff, sabi niya, so pinipili mo pa rin talaga si kuya. Samantala, nag-asikaso na nga sila ng breakfast at nakita nila na si Jordan merong pinakalikot sa phone. Yun pala, si Jeff nga, di ba, siya yung nag-take care kay Shaira. Samantala, sabi ni Carmen, hindi pa rin ako makapaniwala hanggang sa ngayon na kayang saktan ni Shaira ang sarili niya para mapaniwala at mapaikot kayo. Ako nga rin, May, hindi rin ako makapaniwala. Talagang napakasama niya. Sabi naman ni Christy, nagigilty nga ako, May, kasi nagpaniwala ako sa kanya. Huwag mo nang sisihin ang sarili mo, anak. Ma, magmula sa araw na to, gagamitin ko lahat ng mga natutunan ko sa kalasag para lang mapigilan niya si Shaira. Alam mo, Ma, sa loob ng 4 na taon na nawalay ako sa inyo, puro impyerno ang dinanas ko sa mga walang niya mapang-abusong kalasag na yan. Pati ba naman dito? Meron pa rin walang ya. Sabi naman ni Carmen, mas okay ka naman dito, anak. Kasi mas safe ka kaysa doon. Ngayon kasama mo ang pamilya mo, ang asawa mo, si Tori, ako. Samantala, ito namang si Billy, saka ang ama niya na si Leon, pinuntahan itong nanay niya ni Leon. Maraming salamat, Ma, sa tulong kasi binigyan siya ng pera. Sabi naman ng nanay niya, Billy, alam mo ba itong tatay mo napakabuting tao? Noong mga panahon na miyembro pa ako ng kalasag sa may isla, nagkasakit ako pero ginamot niya ako. Lahat ng paraan ginawa niya para na makasurvive ako. Kaya nagpapasalamat ako niya sa ama mo. Ngayon, sabi naman ni Leon, sa pagkakataong ito ako naman nanghingi ng pabor sa'yo. Sana kung maaari ikaw na muna mag-alaga sa anak ko si Billy. Sabi ni Billy, Tay, saan ka pupunta? Basta, makinig ka sa akin. Alam mo, mas mapapanatiling ligtas ka rito kapag nakita ng kalasag na hindi mo kasama. Alam mo naman na masyado pa ako mainit sa natitirang miyembro ng kalasag na pinamumunuan ni Alakdan. Kaya aalis ako sa malayong lugar. Ngayon, nagulat si Carmen at merong salo-salo. Ano tong kaganapan na nangyayari? Oh, Jeff, nandito ka na pala. Ano ba to? Merong something na pagdiriwang sabi ni Christy. Naman masyado ka spoiler. Okay, sige. I keep quiet. Okay, sige, ano ba talaga yun? Sabi nila mag-asawa. Nag-grant na po yung request namin at naipasa na po yung affidavit of reappearance para po sa pagpapawalang visa ng kasal nila ni Jordan sa kanang second wife niya. So sabi naman ni Meldy, mabuti naman yun para wala na kasungot sa inyong mag-asawa. Ikaw talaga, Meldy. Okay, congratulations. Ngayon, nawalan ng gana si Jeff. Tumayo siya, sabi niya, excuse me. Sabi ni Carmen, teka lang Jeff, saan ka pupunta? Sabi ni Jordan, saglit lang po, Ma. Babe, puntahan ko lang siya. Sabi naman ni Carmen, may problema ba si Jeff? Sabi naman ni Christy, baka naman po sa business, Ma, kaya po may problema. Ngayon, sabi naman ni Jordan, Tol, pagpasensyahan mo na. Alam ko na nagagalit ka na sa nangyari. Oo, dahil concern ako kay Shaira at karapatan niya malaman yun. Hindi kita pipigilan. Masabi sa kanya na talagang nag-grant na yung request namin at nasa korte na. Mapapawalang visa na rin yung kasal namin. Alam mo, Tol, napakaswerte mo at ikaw pa rin ang pinili ni Shaira. Umamin na ako ng feelings ko sa kanya kagabi. Pero tinanggihan niya yung nararamdaman ko at ikaw pa rin ang pinili niya. Sorry, Tol, kung nagkakaganyan ka dahil sa akin. Kung alam ko lang noon pa, edi sana pinigilan ko na yung pagmamahal ko kay Shaira para wala na tayong problemang tatlo. At ito na nga, nakarating na nga si Jeff sa bahay ni Shaira. Binalita na nga niya na anytime mapapawalang visa yung kasal ni Jordan sa kanyang second wife. Sabi naman ni Leslie, alam mo, Bes, mabuti pa mag-move on ka na talaga eh. Alam mo,
Hindi sana mangyayari yan kung hindi ka sana umamin. Sorry na, sabi naman ni Jeff. Tama naman ang sinabi ni Leslie. Mabuti pa, kalimutan mo na si kuya. Mag-move on ka na, Shaira. Dahil wala na. Sabi naman ni Leslie, talagang second wife talaga ang tingin nila sa akin, no? Alam mo, hindi ako susuko. Ipaglalaban ko si Jordan dahil asawa rin ako. Legal din ako asawa kaya naniniwala ako na may karapatan ako. May magagawa pa ako. Nagwala si Shaira. Ngayon, nakipagkita siya sa kanyang attorney. At sinabi nga ng attorney na mababaliwala nga yung kasal niya. Sabi naman ni Shaira, so ganun na lang yun, attorney. Alam mo naman na mahal ko si Jordan at kaya ko siyang ipaglaban. Alam mo naman na asawa rin ako, legal kami. At biktima ako dito. Hindi ko alam. Diba? Sabi naman ng attorney niya, alam mo, sa lahat ng mga ganitong cases, bihira lang ito mangyari. This is very rare na yung pangalawang asawa ay pinaglalaban yung kanyang mister. Pwes ibahin mo ko, attorney. Ako yung pangalawang pinakasalan na ipinaglalaban ang kanyang husband. Kaya alam ko, naniniwala ko na may karapatan pa ako at may paraan pa para lumaban. Tulungan mo ko, attorney. Samantala si Nanette nakapagkita sa kanyang pinsan. Congrats ka kasi alam ko, masaya ka na ngayon. Nakikita ko na maaliwalas na yung mukha mo, hindi tulad noon. Dahil kasama mo na yung asawa mo, si Jordan. Tapos, si Tori. Magkasundo na kayo. So, magtuturo ka na ba ulit? Ay nako, dahan-dahan lang sa pagtatanong, isa-isa lang. Alam mo naman na hindi ko pa magagawa sa ngayon, Nanette. Alam mo naman na inaasikaso pa namin yung apela laban sa pagpapawalang visa ng kasal ni na Jordan sa ni Shaira. Alam mo talaga yung Shaira na yan, bruha talaga yan eh. Talagang laging umi-entra. Yan mo na. Doon na rin naman papunta yun eh. Basta, mawawala yung problema mong yan kapag nalaman mo yung surprise namin sa'yo mamaya. At yun, secret. Sus, may pa-secret pa nalalaman. Ayun pala, nagulat si Christy nung pag-uwi niya sa bahay. Sabi niya, ano ba to? Isa surprise. Diba nakapiring yung mata niya? Nakita niya, nasa harapan niya ang asawa niya. Sabi ni Jordan, Christy, lahat ng ito, pinarepair to ni Tori, ni Ate Meldy, sa kani mama. Sabi naman ni Tori, Mami, buksan mo tong sobre na message ko para sa'yo. Mami, will you marry Daddy again? So, pagkalikod ni Christy, nakahanda na pala yung singsing, no? Na parang kwintas ang style at nakaluto to si Jordan. Sabi ni Jordan, alam ko Christy, hindi po ito yung tamang panahon pero alam ko, nangyari na to dati, diba? Naulit natin pero para sabihin ko sa'yo, kahit ilang beses kitang pakasalan, gagawin ko. Papatunayan ko lang sa'yo na ikaw lang talaga yung babae sa buhay ko at ikaw ang lagi kong pipiliin habang buhay. Mahal na mahal kita, Christy. Gusto ko mapatunayan sa'yo kung gaano kita kamahal. Kaya, pwede ba? Pakasalan mo ulit ako sa pangalawang pagkakataon. Sabi ni Christy, yes, pakakasalan kita. So, isinuot na sa kanya yung singsing sa kanyang neck, diba? So, sila, tuwaan, sobrang saya, nagkapalakpakan. Sobrang successful yung plan, diba? So, sabi naman ni Carmen, congratulations to the both of you. Sobrang saya ng pamilya natin. At syempre, bababaliwala na rin yung kasal ninyo ni Shaira at nakasisiguro ko na hindi niya na kayo guguluhin pa. Kinabukasan habang nagluluto ng pancake si Christy, sabi ng asawa niya, sobrang bango. Sabi ni Christy, alin ng pancake? So naglalambingan silang dalawa. Naantala yung paglalambingan nila dahil nga kay Meldy, sabi niya, sorry sir, saka ma'am, pero nandito po yung attorney ninyo sa may sala, gusto raw po kayo makausap. So lumabas sila, sabi nila, good morning attorney, ano po sa atin? Ano po ba yung balita? May magandang resulta na po ba tungkol doon sa pag-appeal namin ng affidavit of reappearance? So yun nga, sad to say, lumalaban po ang kabilang kampo. So kabilang kampo, so ibig sabihin sina Shaira. Opo, nag-take po ng legal action si Shaira, Manansala, para hindi mapawalang visa ang kasal nila ni Mr. Jordan Manansala. At dito na po natatapos ang review and recap para sa gabing ito, mga kapuso. Maraming salamat po sa inyong panonood at kung bago ka pa lamang sa aking channel, please i-like mo ang video na to at i-share mo na rin sa iyong social media platforms. I-click mo na rin ang subscribe with bell icon para lagi ka updated sa mga episodes ng Asawa ko and other GMA shows tulad nito. Magandang gabi po and God bless us all.